Ang mga unang balita sa umagang ito. Pag-iwan ng granada sa harap ng bahay ni Ombudsman Conchita Carpio Morales sa Muntinlupa, posibleng pananakot ang motibo. Kuha ng CCTV, nire-review na para makatulong sa investigasyon. Pagsasapubliko ng salin ng lahat ng maestrado at hukom na pagkasunduan sa Special en banc session na pinangunahan ni Acting Chief Justice Antonio Carpio. Ilang bahagi ng Metro Manila inulan, mga commuter hirap sa pagsakay. Pagsalpok ng jeep sa kotse sa Shaw Boulevard, huli sa CCTV. Timothy Bradley, kumpiyansang mawawakasan ang 15-fight winning streak ni Manny Pacquiao. At American Idol Season 11 runner-up Jessica Sanchez, nag-guest sa isang morning show sa Amerika. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Pananakot ang tinitignang motibo sa pag-iwan ng granada sa tapat ng bahay ni Ombudsman Conchita Carpio Morales sa Muntinlupa. Sa gitna nito, nananatiling kalmado at matapang naman daw ang Ombudsman. Narito ang report ni Mariz Umali. Ilang talampakan mula sa gate ng bahay ni Ombudsman Conchita Carpio Morales dito sa Muntinlupa natagpuan ang isang fragmentation grenade pasado alas 3 ng hapon. Hindi matiyak kung iniwan ito ng isang nakasombrerong lalaki na namataan daw ng gwardya ng bahay ng Ombudsman pasado alas 10 ng umaga. Ginala po kami na may laman po. Kaya binuksan po namin yung plastic. May sulat po. Kaya tumawag kami kaagad sa Muntinlupa Police po. Pero canister ba yun o talaga mukhang granada? Box po siya ng granada po, ma'am. May kalaki pa itong resibo na may mensahe. Pananakot daw ang isa sa mga nakikitang motibo ng pulisya. Pangdensa kay CCM nagmalakit. Okay, so walang anyone na hindi natin talaga maintindihan. Isa to sa ating pipiliting i-decipher, ano? We can say that, ano? Siyempre, granada yun, explosive yun eh. But then, yun nga lang, yung appearance ng granada dyan, intact yung dalawang safety pin niya. At besides, nasa loob pa siya ng canister. So talagang hindi magano yung niya, no, yung detonating lever niya. So hindi pa sasabog. Hindi para sumabog. Katatapos na impeachment trial, pero wag natin sana kalimutan na si Ombudsman ay Ombudsman. At yun na nga, bilang Ombudsman talagang maraming mga siguro hindi nagugustuhan yung mga decisions, no? So we really have to look into so many, lahat ng mga posibleng mga pangyayari ay ating titignan. Wala pa si Ombudsman ang matagpuan ng granada sa harap ng bahay niya at hindi rin siya humarap sa media. Sa kabila ng natagpuang granada, nananatiling kalmado umano ang Ombudsman at kaniyang pamilya. Ang tapang ni Ombudsman natin, di ba? Talagang siyempre sa atin naman dito bilang mga pulis, we have to make sure na she is safe and secure. Tinitingnan din daw ang kuha ng isang CCTV camera di kalayuan sa bahay ng Ombudsman. Sa utos ni DILG Secretary Chessy Robredo, pinadagdagan na ang security details sa Ombudsman. Maya't maya na rin ang pagroronda ng mga pulis sa may tahanan nito. Para sa unang balita, Mariz Umali reporting. Tumanggi munang magpa-interview si Ombudsman Conchita Carpio Morales. Pero sa isang text message sa GMA News, kinumpirma niya ang tungkol sa granadang natagpuan sa harap ng kanyang bahay. Ipinapaubayan na niya ang lahat ng tanong tungkol sa insidente sa Muntinlupa Police. Patuloy na bantay sarado ng mga pulis ang paligid ng bahay ni Ombudsman Conchita Carpio Morales sa Muntinlupa. May live report si Maria Bulaklak Ausente. Maria? Yes, June, magdamag nga ang pagbabantay ng pulisya dito naman sa Carpio Compound sa Barangay Putatan sa Muntinlupa. Ito nga'y matapos may matagpo ang granada sa harapan ng bahay ni Ombudsman Conchita Carpio Morales kahapon. Bukod sa security guards ng bahay, nandito rin ang ilang miyembro ng Southern Police District Station 5. Tahimik naman dito sa paligid ng bahay ng Ombudsman. Pero maya-maya ay susubukan nating makapanayam si Ombudsman bago ito pumasok ng opisina. Samantala, patuloy pa yung tinutukoy ng SPD Explosives and Ordnance Division kung kanino posible nanggaling ang granadang iniwan base na rin sa lot number na makikita dito. Muli, tinukoy ng PNP na posibleng pananakot lamang at walang intensyong makasakit ang
ang sino mang nag-iwan ng granada. Gayunman, hindi naman pasisiguro ang mga otoridad kaya patuloy ang kanilang investigasyon. Samantala, June, bago mag-alas 6 nitong umaga, 3 sasakyan ang nag-convoy palabas sa Carpio Compound. May mga security detailed personnel tayong nakita, pero tikom ang bibig ng mga ito at ayaw kumpirmahin kung kasama nila si Ombudsman Morales. At yan munang latest mula dito sa Muntinlupa, June. Maraming salamat, Maria Bulaklak Ausente. Kaunay pa rin po ng balitang yan, makakausap natin si Chief Inspector Giovanni Martinez ng Muntinlupa Police. Chief Inspector Martinez, good morning po. Hello, good morning po, Ma'am Rhea. Ano na po yung development natin sa investigasyon nyo sa natagpuang granada sa labas ng bahay ni Ombudsman Morales? Meron na ho ba tayong lead? As of now, wala pa pong tigil yung follow-up operation po natin magmula pa po kagabi. Kina-counter po namin yung mga evidence na na-recover po doon sa area, katulad po ng resibo na pinagsulatan po nung parang either po pagbabanta or parang mensahe po para kay Madam Ombudsman, saka yung mga plastic bag po na pinaglagyan din po nung canister na may naglalaman po nung hand grenade. Aha. Ano ho ba yung mismong nakasulat doon sa papel na yon? Meron po nakasulat doon po sa kapirasong papel na pangdensa kay CCM nagmalakit. Pakiulit lang po ho? namin ngayon kung ano po ang ibig sabihin ng mga salitang yan. Pangdensa kay CCM nagmalakit. Alright, meron ba kayong natitig ng parang ang naging motibo nito ay pananakot? May kaugnayan ba to sa katatapos lang na impeachment trial? Yung pong sa pananakot, meron po kaming indicator po na wala pong intensyon po kahapon na makapalakit po yung pong ating mga suspect. Kasi nga po, yung pong double pin, yung pong hand grenade ay nakakabit pa. At nasa loob pa rin po nung canister. Talagang siguro pong iniwan lang po muna doon sa harap ng tahanan ng ating Madam Ombudsman. So talagang intention lang talagang manakot. Ano ho? Guarded ho ba yung subdivision na yan o nakakapaglabas-masok ang kahit sino man? Open po ang ano. Pero yung pong perimeter ni Madam Ombudsman, meron po silang dalawang security guard na nakadetail po doon. Kamusta naman po ang pakikipag-usap nyo kay Ombudsman? Yun nga ho, nakausap nyo na ho ba siya? May iba pa ho ba siyang natatanggap na pagbabanta daw? Actually po, matagal po kaming nagkaroon po ng pag-uusap po kagabi ni Madam Ombudsman at okay naman po siya, relax, knowing that our Madam Ombudsman is a top lady. May ano po, yung pong tungkol po sa kung pagbabanta, wala naman po siyang tatanggap. May suspect ho ba siya? May suspect ho ba siya? Meron ho ba siyang mga ibinigay na pangalan na pwede niyo hong i-follow up o parang tingnan pa ng malalimang investigasyon? As of now, titingnan po namin lahat ng anggulo. Hindi lang po kami nakatingin po sa nakaraang impeachment trial. Siyempre po, marami po mga kasong hinahawakan po ang ating Ombudsman. Yes. Kaya lahat po ng anggulo, tinitingnan po namin. Pero base ho sa kanya, nabanggit niya ba na, na posibleng may kinalaman nga ito sa nangyaring pagtestigo niya ng impeachment? Wala naman po. Actually po, wala naman po siyang tinutukoy as of now ngayon. Posibleng yun lang po ang magiging dahilan tungkol sa pagkakalagay po ng granada sa harap po ng tahanan nila. Ang balita ho namin, meron daw hong CCTV, itong kapitbahay nila. Na-check na ho ba iyon, Chief Inspector? Okay po, na-review na po namin yon. Hindi lang po namin pwede pong i-reveal kung ano po yung mga pinag-aaralan namin sa recorded na video dahil ayaw po namin pang mga pero nakunan ho ng apekto sa ongoing investigation natin. Pero nakunan ho yung paglalagay ng granada, ganun ho ba? Nakunan ho yung mga taong sangkot? As of now, hindi pa po namin ma-reveal pa po yung ginagawang pagre-review. Okay. Sige ho, we understand. Chief Inspector Martinez, maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga. Maraming salamat din po, Ma'am Rhea, sa mga tagapanood ng unang hirit. Chief Inspector Giovanni Martinez ng Muntinlupa Police. Sa special en-banc session, nagkasundo ang mga maestrado ng Korte Suprema na isa publiko ang salin lang lahat ng mga maestrado at hukom. Pinangunahan ni Senior Associate Justice Antonio Carpio ang sesyon. Si Carpio ang acting Chief Justice matapos matanggal si Renato Corona.
Narito ang report ni Steve Dailisan. Maagang inalis sa compound ng Supreme Court ang mga pulang laso at tarpaulin, bakas ng pagsuporta kay dating Chief Justice Renato Corona